Ngayon nga mga kabatang, nakasked yung aking mga aso dahil ayan, ipapagroom ko sila dahil sila ay mga tubali na. Oo mga kabatang, kami ho ay naglalakad lamang ng aking mga aso. Papunta ho din sa store kasi dito ho sila papaliguan. Dahil napakarami ko ang aso mga kabatang, ay minsan hindi ko na rin malingil na madala sa bahay. Napakarami nga naman. Ngayon, meron ng mga mobile pet grooming. Talaga napapadali ho ang aking buhay. Yung mga aso kong yan mga kabatang, yan ho'y sanay sumunod ho sa akin. Kahit wala ho yan tali, yan ho ay well behaved na hindi ho ninyo yan makikita, magtatakbo kung saan saan. Bali, ayan nga yung mobile pet grooming mga kabatang. Yan yung sasakyan na merong grooming station sa loob. At ayan, dito ako nag-book sa Snagroom. Dahil ayun, pinagkakatiwalaan ko talaga yung mga kabatang. At huwag kayong mag-alala, napakalinis ng workplace nila. Meron pa yung aircon. Kung saan hindi kayo mag-alala na may initan yung mga fur babies ninyo habang ginugroom sila. Ayan ho ang aking aso. Kita naman ninyo kung gaano katubal. Alam nyo yun mga kabatang, kahit nililiguan naman natin yung mga aso natin, iba pa rin talaga pag yung professional groomers yung humahawak sa mga fur babies natin. Napansin ko din mga kabatang na less yung stress ng aso ko kasi ayan, hindi na kami nagbiyahe, hindi na kami naalog-alog sa sasakyan at dito na lang kami sa bahay nagpag-groom. Kita nyo naman mga kabatang, nababantayan ko yung aso ko at kitang-kita ko kung ano yung bawat ginagawa sa kanya. Bali, ayan mga kabatang, mas gusto ko kasi na medyo kalbo yung talampakan ng mga aso kasi maputik ho dito sa amin. Lagi kong pinapa-request na ayan, kalbuhin yung bandang talampakan para ho pag-apak nila sa putik ay hindi ho kapit-kapit sa mga kung saan-saan, diga. Naganda din sa balahibo ng aking aso mga batang na hindi siya yung palabuhol na mga type ng balahibo ng poodle. Aminin nyo minsan yung mga ganitong bagay napakahirap niyang gawin kasi natakot kayo na baka dumugo. Kaya kung may mga groomer kayo, ayan, alam nila kung paano yan gagawin. Halos yan lahat mga batang linisin nila, pati yung mga tenga ng mga fur babies ninyo. After magupitan, matanggal yung buhol, masuklay ng maayos. Ayan, liliguan na po yan. Abay, buti pang aso, nginingisuan. Ito palang aso kong ito mga kabatang, 5 years old na yan. At mama dog na talaga siya. Pero kung makikita ninyo ang katawan niya, napaka-healthy pa talaga niyan. At malakas din kumain. Ang nagiging problema ko na nga lang dito ay mabilis sa hinalin. Ayan, kung gusto nyo malaman kung ano yung mga pinapakain ko sa aking mga aso, mag-comment kayo riyan at gagawa tayo ng separated video. Balik tayo sa video mga kabatang at dito sa paghulmanga ng bilog na are ako humahanga sa mga groomers. Kasi ang hindi ko talaga ma-achieve. Kayo na lang ang humusga mga kabatang. Ayan na yung before natin. At ito naman yung after. Kita-kita niyo naman mga kabatang na hindi natubalin yung ating aso. Pero hindi lang si Mama Bea yung ipapagroom natin para makita ninyo yung kinalabasan talaga ng mga pinagroom ko sa kanila. Ikwento ko lang sa inyo mga kabatang kung bakit ako nahilig sa aso at bakit ako nagkaroon ng maraming aso. Sa mga hindi po nakakaalam, bukod sa poodle ay marami din po akong mga aspin at iba't ibang crossbreed ng aso. Hindi po talaga biro maging isang fur parent kasi napakarami pong gastos at kailangan nyo siyang tutukan at alagaan yung mga aso ninyo. Buti na nga lang po at nandito si Nanay Josie para tulungan ako sa mga bagay na yun pag ako ay nabibisi or may trabaho. Ito nga lang po na mga poodle ay kailangan talaga i-maintenance yung kanilang mga balahibo, kung hindi magbubuhol-buhol or magmumukha talaga silang tubal o pinabayaan. Ito po yung aking mga aspin na nakita ninyo sa first video ay inihatid kami dito sa store. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung gaano sila kalulusog at kagaganda. Pag kayo ay nag-aso mga batang, hindi lang yan natatapos sa meron kang aso kasi habang buhay mo na yung responsibilidad. Sa mga nagbabalak nga riyan na mag-alaga ng aso, ayan, advice ko lang sa inyo. Ang pag-aalaga ng aso ay hindi lang natatapos sa isang araw na binili mo lang siya. Habang buhay mo yung responsibilidad, sabihin man natin na marami nag-aalaga dyan. Kung sinong may-ari niyan, responsibilidad mo yan. Kung yan ay pumupo sa iyong kapitbahay, responsibilidad mong pulutin yan. Kung nakaagrabyado ng tao, ikaw ang haharap at mananagot riyan. At kung may pangangailangan, kailangan mong dalhin sa vet, kailangan mong bilhan ng gamot, ikaw pa rin ang responsable riyan. Ayan lang yung mga dapat mong i-consider kung mag-aalaga ka talaga ng isang hayop. Yung katulad nga po sa aso ko na may breed, medyo magasto siya pagdating sa maintenance. Isipin nyo pupunta ka pa ng bayan, 1 hour yung biyahe, gagastos ka ng gas, magkano din yun? 500. Kung ang dala mong aso ng araw na yun ay 5 aso, malamang sa malamang mag-aantay ka ng ilang oras at magugutom ka, syempre gagastos ka ulit sa pagkain. Hindi lang natatapos sa pagbabayad ng groom yung gastusin mo ng araw na yun. Ewan ko na lang kung magtitiis ka sa gutom, pero kung ako, lalamon ho ako nun. Ito talagang kinaganda sa mga mobile pet grooming dahil sa mismong tapat ho ng bahay ninyo, i-groom yung aso. Di pag nagutom
nag-groom ka, pupunta ka na lang sa bahay mo. Hindi ka maiinip dahil pwede kang gumawa ng mga gawain sa bahay. Kung interesado kayo mga kabatang, may mga station sila around San Pablo, Laguna, Lucena, Quezon, Subic at Zambales. Naku, kung taga dyan ka, magbuka na at kung may aso ka, taga rito ka sa Batangas, pwede mo silang i-PM. Ilalagay ko yan sa comment section para ma-PM nyo mga kabatang. Kung mga large breed yung aso nyo, mahirap ibiyahe, lalo na kung 3, 2, 5 piraso yung mga alaga ninyo, i-consider nyo magpa-mobile pet grooming. Hindi ko tayo pupo sa inyo kung hindi ko nasubukan na quality talaga sila. At madami din ako na save na oras ng mga araw na to at nagawa ko yung mga kailangan kong gawin. Ayan mga batang, last na po ito si Peggy. Ayan, last na po na ipapagroom ko at tubaling-tubali ng aking aso na si Piglet. Ayan. Kita niyo naman kung gaano kadungis. Ito si Herky, ayan, pinakalbo ko siya kasi ito aso siya ng kapatid ko. Sa mga gusto nyong ipakalbo yung mga aso ninyo, pwede naman, lalo na kung maraming buhol, pwede nyo siyang ipakalbo. Ito si Herky, pinakalbo lang namin dahil madami na siyang buhol. At ayan, mas magandang tingnan. Pero, tutubo naman ang buhok ni Herky. Mga batang, ito na yung after ng ating mga pinag-groom na mga fur babies. Ito si Koy Koy. Kitang-kita nyo kung gaano siya kabilog at gaano siya ka-cute. Yung tenga niyan, mapapansin nyo mautdo kasi ako na po yung nagpa-utdo niyan. Hindi po yung groomer. Ang ganda talaga ng pagkakabilog nila sa balahibo ng aso. Lalo na kung yung aso ninyo ay maganda pa at walang mga buhol-buhol. Ito naman ho ang aking Aspin. Crossbreed ho yan si Peanut. Pinakalbo ko na rin ho. Dahil nga nagkabuhol-buhol na rin ang mga buhok. Kailangan daw pag ganyan suklayin ninyo inyong mga doggies. At ito lang po si Piggy. Tapos na din siya. Ay mga batang sa mga nagtatanong ng rate, ilalagay ko din yan sa comment section at pwede kayong mag-direct PM sa Snag Room Batangas. Pwede nyo din po silang i-PM kung abot po sila sa lugar ninyo. At kung abot naman, ay magpabook na ho kayo. Kayo gaho, meron ka rin ho kayong mga aso. Mag-comment nga ho kay Rian. Salamat ho!